Bakit daw mahalaga ang bilog na to? I-explain ko daw ng maayos. Pag ganito rin yung katanungan mo, makinig ka mga master. Dahil napaka-importante nito. Babalik tayo sa grade 1. Babalik tayo sa punot dulo. Di pa ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko, sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Mahalagang malaman mga master na yung bilog na to, yan, magtatatlong taon na tayo dito sa ating content mga master, is lagi ko talagang ini-emphasize itong bilog na to kasi napakarami po yung hindi nakakaunawa dito sa bilog na to. Kung bakit ko sinasabi na napaka-importante yung 12 notes na to. Yung 12 notes of music. Sa ating 12 notes of music mga master is meron tayong natural notes na C, D, E, F, G, A, B. Yan yung kanyang mga natural notes. At yung mga accidental notes naman, yan yung mga nasa pagitan ng C at D. Meron tayong C sharp pag galing ka sa C, at D flat naman pag galing ka sa D. Kasi dahil yan sa meaning ng sharp at flat. Pag ibig sabihin ng flat, one step lower sa reference natin na key. Reference natin na key is D, kaya tinawag siyang D flat. At also, tinawag din siyang C sharp kasi dahil sa reference notes na C. Nag-abante naman tayo. Ito yun, no? Pag galing tayo sa C, so reference natin C, tatawagin natin siyang C sharp. Pag reference note naman natin na D, aatras tayo ng isa, kaya tawagin natin siyang D flat. Yan, kaya same lang sila. Depende sa context. At yan din yung nangyari sa ibang mga sharp natin at flats dyan. Kaya, naging 12 sila. Yan yung ibig sabihin sa bilog na to mga master. Yan. Kumbaga, kahit saan ka mag-start dyan, yan, laging 12 yan sila. Yan. Example, sa C tayo mag-start. Kasi yan ang pinaka-start natin sa ating musical alphabet. C. Ito yun. So, dahil nag-start tayo sa C, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B. Ganyan natin titignan. Ganun tayo mag-memorize. Pag paabante tayo. Pag paatras naman, is ganito yung gagawin natin. B, B flat, A flat, G, G flat, F, E flat, D flat, C. Ganon. Para natuturuan agad natin yung brain natin na pag-aabanti tayo, sharp, at pag-patras tayo, flat. Yung 12 na to mga master, yan, is hindi yan nagbabago. Kumbaga, yan talaga yung pagka-arrange nila. Nagbabago lang tayo ng start. Halimbawa, mag-start tayo sa D, so automatic, yan, susundan lang natin, nag-start sa D, so D sharp, yan, pagpabanti tayo, E, F, F sharp, G, ganun so on so forth. Ang equivalent kasi nito mga master, kaya sinabi ko sa inyo, babalik tayo sa grade 1, ito yun no, ito yung equivalent nito. Kumbaga yung 12 notes na to, equivalent doon sa natutunan natin A to Z nung nag-aaral tayo. Lagi kong sinasabi na i-memorize to as beginners. Hindi lang ito para sa mga gusto nang mag-solo-solo, aralin yung nota. Given talaga ito para sa ating mga beginners. Nag-i-start tayo. Kasi take note mga master, nung nag-aaral tayo, hindi tayo pinasulat agad ng ating mga guro. Kundi, ito, sinasaulo lagi natin itong A to Z na to. Iniisa-isa tayo mag-recite hanggang malaman na natin lahat ang alphabet. Naalala ko pa nga takot na takot ako mag-recite nito. Kasi ayaw ko. Kasi parang ang hirap. Pero ngayon, hindi na mahirap. Dito na tayo sa pagigitara mga master. Kaya nung nagitara tayo, nag-start tayo, 'di ba? Lagi tayong sinasabihan ng ating mga kuya-kuya natin o nagturo sa atin dati. Pag malaman mo yung 4 na chords, marami ka ng kantang matutugtog. Ito 'yon, no? Ito yung mga chords na to, 4. Yan.
Dahil nga, marami tayong malalaman na mga tugtog. Tutugtog na tayo. Kumbaga, i-resequence lang natin sila. Pwedeng G, E minor, C, D, or pwedeng G, D, E minor, C. Yan, marami ng kanta to. Actually, marami ng kanta ito. Totoo naman yun. Pero, pag makaka-encounter na tayo ng meron na namang mga chords na iba, at nagsawa na tayo dito sa 4 na chords na to, hihingi na naman tayo ng ibang mga chords. Kumbaga, aralin na naman natin yung A minor, B minor, doon na something interesting na, may mga bar chord na. So, F sharp minor, hanggang dadami ng dadami yung mga chords na sa isip natin. Yan. In short, nag-i-intact lang tayo ng mga redundant na mga chords. Kumbaga sa alphabet dito, parang inaral muna natin yung A. Then, something naaral natin yung Z. Tapos, merong X. May X. Q naman. Yan. Then, R. Then, naaral na natin yung B. Ganon siya. Hindi maintindihan. Kumbaga, hindi siya nakaayon. Hindi natin na sunod-sunod ang mga letra. Kumbaga, nandyan na eh. Given na eh. Nandyan na. Nakita na natin. Na example, ito. Yan. Isusulat ng ating teacher. Ito si David. Yan. So, ito ay David. So, ang equivalent nito sa atin na beginners, parang yung 4 na chords kanina. Yung G, E minor, C, D. So, ganun. As beginners, di ba, or grade 1 student, kaya natin tong isulat. Siyempre, kaya natin isulat ito. Example, hindi tayo naturuan ng alphabet, kaya natin tong isulat. Gagayahin lang din naman natin to eh. Ganun. D. Ayan. Pero, hindi natin alam kung paano sila na-construct. Bakit tinawag na David? Kasi hindi natin inaral ang alphabet. Ang alphabet na A to Z. So, yun yung dahilan. Kaya matagal natin na-gets kung ano yung tinatawag na family chords. Paano ba siprahin yung kanta? Paano ba malaman yung mga chords ng kanta? Kasi nga, yung ating nalaman is mga redundant. After na lang tayo sa mga kanta. Hindi natin natuklasan kung ano talaga yung foundation na tinatawag. Saan ba dapat mag-start? Kumbaga parang ito, yan o, redundant. Ang dami na nating malalaman ng mga chords. Parang naglalakad ka sa kanto, then may nakita kang gitarista. Ito yung kanyang chords. Uy, anong chords yan? Then siyempre, dahil alam ng gitarista, ano ito? F minor. Yan. Then kukunin na natin yan. Uy, okay, F minor. Then ilalagay na naman natin dito sa ating vocabulary, F minor. At pag merong kanta na gusto nating siprahin, ang ginagawa natin, halimbawa, kanta ito, song, ilagay ko dito. Bubuksan na natin itong nalaman natin na 150 na chords. At i-apply na natin, hula-hulaan na natin kung anong meron dyan. I-apply na natin lahat ng mga chords na nalaman natin. Redundant na mga chords. Hanggang masapol natin. So, abutan tayo ng 7 dyan. Kaya ang ginagawa natin, bubuksan natin si Google at si YouTube. Hanapin na lang ang chords para rekta na. Hindi naman yun masama. Kasi lahat naman tayo dumaan dun. Ako dumaan din dun. Pero mas maganda pa rin pag naintindihan mo talaga kung ano nangyari yung mga chords. Ano yung mga foundation na tinatawag. Kaya yun yung dahilan mga master kung bakit hindi natin natutuklasan yung family chords. Marami sa atin yung tumutugtog na pero hindi natin alam kung ano yung family chords. Kasi nga, hindi ito nakaayon. O hindi natin alam talaga yung nasa loob ng fretboard natin. Ngayon, dahil alam ko na itong 12 notes na to, at sinabi ko diba kanina na kahit saan mag-start, is ganun yung pagkakasunod ng mga nota.
So pag ilalagay ko na sa gitara is ganito na. Start tayo dito sa E. Yan. Open E. Dahil sa kanyang open na string na E. Yan. So dahil nag-start tayo sa E, so ito yung mangyayari sa ating mga notes, sa 12 notes. So start tayo sa E. Yan. Pag iusod natin ng isa, syempre magbabar chord na tayo dyan. Nandyan yung ating F. Oh, F. At iusod pa natin so F sharp. Usod G. Usod G sharp. Usod A. A sharp. B. C. C sharp. D. D sharp. Bumalik tayo sa E. Pagdating dito sa 12th fret. Kung ano yung mga nota na nandito sa 1st fret, 2nd fret, 3rd fret, is ganun din yung nangyayari dito sa 13th fret. Bumalik na rin tayo sa F. Dahil octave na yun siya. Then, babalik tayo sa F sharp, then babalik tayo sa G. Yan. Kung kaya nyo pang i-bar chord doon sa pinaka last fret, is nauulit lang talaga yung mga nota. Actually, malalaman mo lang hanggang dito sa 12th fret, magbabar chords ka, goods na yun. Yung posisyon na yun is major, yan. Pag tinanggal natin yung isa, yan, nagiging minor. So, ganun pa rin yung context niya. So, F minor, usod, F sharp minor, then G minor, G sharp minor, A minor, A sharp minor, B minor, yan. Ganun, so on, so forth. Alam mo na agad yung 12 na major at 12 na minor. Ganun din yung sa baba, di ba kilala natin yung B minor? Ito. So pag iusod natin yan, C minor, C sharp minor, D minor, D sharp minor, E minor, F minor, so on, so forth. Hindi nagbabago yung mga nota na yan. Ganun ang pagkakasunod-sunod nila. So yung ibig kong sabihin dito sa David na yan, so para lang tayong tinuruan na ito, sabihin ko sa inyo. So itong tinipa ko ngayon is C sharp minor. Yan. Ang sunod na tipahin ko is F sharp minor. Yan. Then meron tayong B minor. Oh, di ba? Parang ganun siya. So magulo siya. Hindi natin alam kung ano yung pagkakasunod-sunod. Maraming gitarista na ganun. Nag-start. Isa na ako dun. Kaya, napakatagal bago natin natuklasan ang tinatawag na family chords. Kaya nga pag tinatanong tayo dati, anong family chords ng G? Ang sinasabi natin, G, E minor, C, D. Yan yung family chords niya. Kulang. Kasi yung family chords is composed of 3 major, 3 minor, at meron siyang 1 diminished. Sa C natin, tignan nyo, C major, D minor, E minor, F major, G major, A minor, at meron tayong B diminished. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng 12 notes na to. Hanggang dito lang muna ang ating video ngayon mga master. Sundan nyo to mga master. Bigyan natin to ng part 2 kung paano nalaman ang mga family chords gamit ng 12 notes natin na to. So wag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig sa gitara. Hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.